Virgo, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading ngayong May 13 to 19, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 3rd anniversary promo, 25% discount sa tarot reading services from May 2 to 15, 2024. Link on the description kung gusto niyo mag-book. Okay, Virgo, let's see weekly energies for you. Virgo, okay. Your overall energy, the 6 of Pentacles. Your challenge is the Judgment. Your opportunity, 5 of Swords. And the blessing is the Knight of Wands. Okay, overall energy ninyo, 6 of Pentacles, balance in your finances. So, maaring iba sa inyo, naaayos nyo na yung cash flow ninyo, nababayaran nyo na yung utang nyo, at nakakatulong rin kayo sa iba. So, pwedeng, nung nakaraan, medyo challenging yung finances ninyo, pwedeng yung inyong mga needs ay, sumobra dun sa kung ano lang meron kayo. But during this week, maaring may magbabayad rin sa'yo. Pwedeng meron ka marireceive na extra this week para maayos mo yung daloy, yung cash flow mo. Let's see, what is this? 7 of Pentacles. I think yung mga hinihintay mo na collectibles. So, example, may hinihintay kang cheque or bayad sa'yo before or back pay o kaya allowance padala sa'yo. Yan. Makukuha mo na. So, maayos mo na ang iyong kaperahan. So, your challenge is Judgment card. So, pwedeng merong mga pagbabago na nangyayari sa buhay mo ngayon na pwedeng hindi mo pinapansin. Okay. What is this? The 2 of Swords. Pwede kasing meron kang desisyon na kailangan gawin na iniiwasan mo kasi ayaw mong may magbago. Okay? Kasi sa mga desisyon na gagawin natin, lalo na pag may pagpipilian or meron tayong pipiliin, once na makakapag-decide tayo or makapili tayo, may magbabago na, 'di ba? May magbabago na, 'di ba? So, maring iba pinagpapaliban yung pagdedesisyon kasi ayaw mo pang may magbago. Yun yung nakukuha kong ano dyan. Let's say, for example, yung paglipat ng bahay. Pwede kasing ayaw mo pang umalis sa bahay na yan, pero kailangan mo na talaga. Pero hindi ka nagde-decide, hindi ka pumipili, hindi ka naghahanap ng lilipatan. Kasi ayaw mo pang umalis ng bahay. Parang ganon. So, ganong analogy. So, your opportunity is the 5 of Swords. This is somehow conflict with someone. Pwedeng may tension. I think meron kang opportunity na ipaliwanag yung sarili mo. Or maging parang palaban. Oo. Kasi pwedeng may mga nangyayari sa paligid mo na hinahayaan mo lang kasi pakiramdam mo wala kang magagawa. But you have the opportunity to fight. Lalo na kung itong mga to ay nambubuli sa'yo o kaya tinitake advantage ka, parang sinasabi na hindi mo kaya, you're not good enough. So, wag mo hayaan maapektuhan ka sa opinion ng iba kasi opinion nila yun eh. Sabi nga nila, what other people think about you is none of your business. So, mas maganda mag-focus ka sa sarili mo, what you think about yourself. Huwag mong hayaan na ma-impluwensyahan nila yung pagtingin mo sa sarili mo. Kasi you have your own judgment. You have your own discernment sa sarili mo. And if you feel na you are lacking something, may kulang, may kailangan kang improve, then saka ka mag-take action doon sa kailangan mong i-improve.
Okay? Kasi you will feel stuck about it eh. Kung stuck ka dyan, lalo na pag sinasabi nila na, uy, you're not good enough, hindi mo kaya yan. So, lagi mong iisipin na, uy, baka hindi ko nga kaya. So, hindi ka aalis dyan, hindi ka magte-take ng risk, hindi ka mag-explore. 'Di ba? So, your blessing is the Knight of Wands. So, I think anytime soon, you will free yourself from your limitations. Ayan o, meron ka ng lakas ng loob to fight. You have the courage, finally the courage to fight. Pagtanggol ang sarili mo, ipaglaban yung dinideserve mo. So, your money, career, finances energy, you have the High Priestess, Pisces energy, the Emperor, the Devil. Whoa. I feel like you're taking back your power. Pagdating sa career, sa business, maari kasing, yung parang, let's say, nagpaalipin, no? Yung hinahayaan mo na kontrolin ka ng ibang tao kahit alam mo na meron kang power within you to be fully in control of your career, of your life, of your money, of your finances, of your business. 'Di ba? Meron ditong financial loss for some of you. Oh, it is correct. May decision. So, I think, ito yung reason rin kaya natatakot yung iba sa inyo na may baguhin. Maybe because, meron kayong past experience na naging traumatic sa inyo. Na, let's say, nagkamali kayo sa decision nyo sa pera. So, ngayon, natatakot kayo na baka, pag may binago kayo, yung magkaroon ulit kayo ng same na pagkakamali, no? You have a decision to reconsider. So, maaring kailangan mo pag-isipan yung iba mong decision sa career mo, sa business mo, sa finances mo. I-review mo ulit. Kung meron kang investment, assets, this is growing real fast. So, pwedeng sa real estate, pwedeng sa stock market, or any type of investment na meron ka. It is growing. So, I think this is something to do with your career. Para kasing nananahimik ka lang, hinahayaan mo lang na, kung saan ka na lang dalhin, no? I mean, going with the flow is okay. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka nagre-resist. Kaya lang minsan, kapag masyado mong ipinaubaya yung pagdedesisyon ng career mo, sa business mo, sa finances mo, sa iba, nawawalan ka na ng control over it. 'Di ba? So, take back your power. So, yun namang love life. Oh. May ending, oh. Some of you, pwedeng you will end a situation, a career, not a career, a relationship na sa tingin mo stagnant, walang improvement. Mas magiging adventurous ka. I feel like itong person na to, matagal mo nang pinagbigyan, no? Pero paulit-ulit niyang ginagawa yung the same problema ninyo. Yung the same na issue niya, kalokohan niya. Ilang beses mo nang binigyan ng chance, magsusorry, and then ganun ulit. So, may deception rito, may panloloko, merong hindi nagiging totoo sa relationship. So, some of you, maglalakas loob na kayo na tapusin yan para magsimula muli ng bago. No? Hindi naman ibig sabihin yan, magsimula ka ng bagong relationship. Ibig sabihin yan, a new chapter of your life na mas exciting. Na wala ka na dun sa cycle na paulit-ulit na problema sa relationship. O diba, power, sabi ko sa inyo, you're going to take back your power. The ability to suck it up is not a superpower. Saying no is. Own your power. Yes, Virgo, you're going to own your power. And you will be open to surprise. Oh, may surprise sa inyo. Release your expectations and be open to surprise. So this week, merong isang surprise na matatanggap kayo. Hindi nyo inaasahan to, no? Something na, uy, ang saya, ganun.
na marirealize nyo na worth it pala yung mga bagay na inirelease mo, yung mga bagay na tinapos mo, nilet go mo. Kasi masusurprise ka sa mga new beginnings na may experience mo. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!